Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. At syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre meron din po tayong live streaming sa ating RP1 page at napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Samantala, ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. At ang ating mga pag-uusapan sa unang bahagi po ay tungkol sa marine conservation kasi ngayong buwan po ng Mayo ay buwan ng karagatan. Kaya alamin po natin kumusta na yung ating karagatan dito sa Pilipinas ngayong mga panahon na ito, no? Dahil marami din po tayo mga issue ngayon sa ating mga karagatan. Anyway, at sa ikalawang bahagi ay sa pagbabalik, makakasama po natin muli ang mga kaibigan natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Ayan, medyo magkakaroon lang tayo ng konting parang refresher, kung ano yung HSAC, ano yung maitutulong nito sa atin. Sa ikalawang bahagi po yan ng ating programa. Samantala, via Zoom, makakasama na ba natin? Ayun, sa ating unang oras, unang bahagi na ating programa, katulad na ating binanggit kanina, itong tungkol sa ating karagatan, kasama natin ngayon ang Community Relations Officer mula sa Marine Conservation Philippines o MCP, si Mr. Mario Neil Montemar. Sir Mario, magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Ben. Ayun, naku Sir Mario, naimbitahan namin kayo kasi nga itong buwan ng karagatan ngayon, at marami tayong aalamin tungkol dito sa karagatan ng Pilipinas. Pero bago yon, ano po ba itong Marine Conservation Philippines? Ang Marine Conservation Philippines po ay isang non-government organization na founded ng isang Danish. Mag-asawa po sila at sila po ay pumiling manirahan na dito sa Pilipinas na sila po ay mapamahal sa ating likas na yamang dagat. So kailan po nagsimula itong MCP, Sir Mario? Ito po ay officially nagbukas noong March 8, 2015. Tapos ano po yung kanyang mission talaga o yung vision nitong MCP? Layunin po ng Marine Conservation Philippines na pangalagaan ang ating mga yamang dagat at mga buhay dagat. So kasama po dito ang pananaliksik at pagsusuri sa mga datos, edukasyon at informasyon, pag-abot sa ating mga komunidad. So ngayon po, ano yung nakita natin, kasi sabi mo nga Sir Mario kanina, para pangalagaan yung buhay dagat o yamang dagat. Gaano kayaman yung ating karagatan dito sa Pilipinas? Ang Pilipinas po ay isa sa pinakamayamang karagatan sa buong mundo. At tayo po ay talagang blessed na nandito sa Visayas ang tinatawag nating puso ng Suro Sulawesi Marine Triangle. So galing po ng Isla Verde, papunta po dito sa buong Tanyon Strait at saka papunta po dito sa kadagatan ng Negros. Ito po ay isang napakalawak na marine blessing para po sa atin sa buong Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So gaano karami, kasi sabi mo napakayaman sa mga species ng marine dito sa Pilipinas. So gaano karami itong inaalagaan natin na ito? Kasi sa pagkakaalam natin yun, nabanggit mo yung Isla Verde ba yan? Tama ba, Sir Mario? Tama po. Oo, kasi sabi nila Tama napakayaman talaga, At saka kasama tayo doon sa sinasabi nila na
parang coral triangle, 'di ba, sa buong mundo. So paano natin ipapaliwanag 'yon, Sir Mario? Tama po. Dahil nga po tayo po yung puso ng Sulu-Sulawesi Marine Triangle, ang Pilipinas po ay nagtatala po tayo ng 80% o mahigit pa sa kabuuan ng mga species ng ating marine life sa buong mundo. Ganun po tayo kayaman. Aha. Gaano karami yung mga species na yan sa tansya natin? O kung meron ba tayong datos? Kasi ang MCP may mga datos, di ba? Tama po. Okay. So, sa mga, alam natin kasi talagang ang Pilipinas ay maraming isla, no? 7,000 mahigit yung isla natin. At syempre, napapaligiran tayo nitong karagatan na ito. At sabi nga nila, napakaraming mga species talaga dyan, no? Sa ating karagatan. So ngayon, gaano karami mga inaalagaan natin? At saka, yung mga, ito nga, no, may mga protected areas tayo na tinatawag ngayon para nga maprotektahan yung ating, yung mga yamang dagat natin, yung mga nandyan sa ating karagatan na yan. So, sa tingin mo ba talagang itong mga tinatawag nating marine protected areas, Sir Mario, ay 100% talaga na napoprotektahan? Sa ngayon po, yun po ang sinusulong po natin na dapat po ay ati po itong protektahan ng mabuti dahil hindi po lahat ng ating marine protected areas ay napoprotektahan ng sa kabuuan. Marami pong mga bagay-bagay na kailangan nating bigyan ng pansin kagaya po sa enforcement at saka sa pangangalaga po nito dahil kalimitan po ang nangangalaga po nito ay ang ating mga local fisher folks association at hindi po sila masyadong capacitated na pangalagaan ito. Ano ibig sabihin ng hindi masyadong capacitated na pangalagaan, Sir Mario? Sinusulong po natin ngayon na sana po ay magkaroon po ang ating mga fisher folk organization ng kahit na po honoraryo mula sa gobyerno dahil nga po volunteer po lahat ng nangangalaga sa ating mga marine sanctuaries. So gaano karami mga volunteers na yan? Sa bawat bayan ba may mga volunteers tayo para pangalagaan yung mga marine sanctuary natin, Sir Mario? Tama po. Dito po sa amin sa Negros Oriental, ang kalimitan po na nangangalaga ng ating mga marine sanctuaries ay yung mga fisher folk associations. At kalimitan sa mga fisher folk associations, may kanya-kanya po tayong mga bantay dagat na siyang nagwa-watch over dito sa mga sanctuaries natin. Kaya lamang po ay kailangan rin po silang maghahanap buhay para sa sarili nilang mga pamilya. So hindi po sa lahat ng panahon na kailangan po sila talaga na naandoon sa marine sanctuary. Kaya minsan po ay na-overlook po natin na hindi na natin nakikita na pinapasok na ito ng mga poachers o ng iba pang mga nang-aaboso sa ating kalikasan. So speaking of yung binanggit mo, pinapasok tayo ng poachers. Sino yung mga poachers na yun? Mga Pilipino rin ba o mga ibang nasyonalidad? Kalimitan po, mga kasama rin po natin ng mga mangingisda mula po sa ibang bayan. So, ibig sabihin kahit na meron tayong mga protected areas na papasok pa rin. Ano pa bukod diyan sa poaching? Ano pa yung mga madalas na nagiging malaking problema ng ating karagatan? Opo, isa na po dito ay yung patuloy na pagpasok po ng mga illegal, unreported, unregistered fishing vessels ng mga komersyal. Pumapasok po sila sa ating municipal waters at pati na po yung mga light boats, yung nagpapailaw na hinihila po nila yung mga yamang dagat mula dito sa tabi, sa loob ng municipal waters para po makuha ng mga komersyal na pumapasok po dito sa ating mga municipal waters. So IUUF po yun. Okay. So may mga ganun pala, no? Sabi nila kasi yung lalo na yung sa mga yung mga isda natin diyan. Bukod pa syempre doon sa ibang yamang dagat, no. Yung mga isda natin, yung mga iba nating mga mangingisda o maski yung mga ibang ibang nasyonalidad, gumagamit sila nung parang sobrang nipis na
butas ng net, yung maliliit na butas, yung net. Kaya pati yung maliliit na isda ay nakukuha, no? Imbes na hindi dapat yun magagalaw. Tama po. Yung fine mesh net po, isa po yun sa mga dahilan kung bakit po nauubos yung mga spawners natin. Kasi nga maliliit pa po, kinukuha na. So hindi na po sila nakakaabot sa right size para po makapangitlog ng tama. Kaya nauubos po, unti-unti pong nauubos talaga kung hindi natin ito mabigyan ng paraan na mahuli ang mga nangunguha nito. Pero sa ngayon, Sir Mario, anong ginagawa ngayon ng Marine Conservation Philippines o MCP para malunasan natin makatulong tayo man lang dun sa mga nangyayaring problemang ito sa ating karagatan? Opo, marami po tayong mga activities at mga campaigns na ginagawa ngayon dahil po nga at hindi lang dahil Month of the Ocean ngayon, kundi buwan-buwan po gumagawa tayo ng mga activities sa communities tulad po ng paglilinis ng ating mga not only sa kabayunan o sa ating mga beaches at lalong-lalo na po dun sa underwater. So ang Marine Conservation Philippines ay bumubuo po kami ng mga scuba divers at mga professional divers mula sa iba't ibang bansa. Nagko-conduct po tayo ng underwater cleanup. So kinukuha po natin yung mga plastic sa ilalim ng dagat, lalong-lalo na po sa loob at labas ng mga marine reserves natin. Kasama na rin po dito yung pagtulong sa mga lokal na mga mangingisda na yung mga nets po nila ay naiiwan doon sa ilalim. Kalimitan po na-entangle po sa mga corals natin. Ito po ang dahilan ng pagkasira ng corals at naiiwan po ito. So ang plastic po mga 400 years bago po yan decompose. Kaya importante po na makuha po sila. At yun pong mga polusyon. At isa pa lang po ito, maliban po dyan, tayo po ngayon ay merong programa sa DepEd in collaboration sa ating isa pang NGO na ProOcean. Tayo po ay nagtuturo sa grade 2 at grade 3 classes dito po sa municipality sakop po ng DepEd, municipality po ng Zamboanguita at Siaton. Nagtuturo po tayo ng mangrove modules. So, nag-i-impart po tayo ng paano natin bubuhayin yung mangroves, ano yung magandang na idudulot nito sa ating kalikasan, doon po sa mga grade 2 at grade 3 students. Pero so, Sir Mario, kasama ba yes, yan doon sa curriculum o parang activities, part lang ng activities yan, ng grade 2 and 3 students? Sinasama po natin ngayon with the MOA from the DepEd, dito po sa Negros Oriental, sinasama po natin ngayon na ma-impart po sa ating ang mga mag-aaral na grade 2 at grade 3. So, ito po ay ongoing hanggang po meron pa tayong klase. Nai-impart po to 3 araw po ito na pagtuturo. Nag-hire po ng sariling teacher ang Marine Conservation Philippines to do this job. So, maliban po dyan, yes, meron po tayong mangrove planting. Tinutulungan po natin yung ating Fisherfolk Associations. Nagtatanim po tayo ng mga propagules at pinaparami din ang mangroves natin dito at binabahagi po natin sa iba pang mga lugar, not only in the province but throughout sa Visayas po. So sa ngayon, itong kumbaga nakafocus ang MCP dyan sa Kabisayaan? Tama po. Ngayon po nakafocus po tayo dito sa 3 municipality. Sa number 1 po sa Zamboanguita, Negros Oriental, sa Siaton at sa Santa Catalina, kung saan meron po tayong memorandum of agreement sa mga ginagawa po natin dito sa tatlong lungsod. Maliban po dyan, tumutulong rin po tayo sa alyansa ng Tanyon Strait, yung tinatawag po nating Batman Alliance. Yung pong tinatawag na Batman Alliance ay sinasakupan po yun ng Bais, Manhuyod, Amlan, Tanhay, hanggang po sa Sibulan. So, isa po sa mga ginagawa po natin na tinitrain rin po natin
ang local government units personnel sa scuba diving para po makatulong po sa kanila na sila na po mismo ang mag-conduct ng assessment sa kanilang mga coral reefs para malaman nila kung ano po ang nangyayari doon sa ilalim ng ating dagat. Aha. Sir Mario, curious lang ako, no? Kasi sabi mo nga, meron din tayo mga underwater cleaning, yung may mga divers tayo na nagda-dive para linisin yung ilalim, mga plastic, kung ano-ano, no? Kumusta naman? Gaano karami? May mga ilang tonelada ba yung mga nakukuha natin ng mga dumi, mga plastic dyan sa lugar na pinupuntahan nila? Opo, yung last po natin, last month, nakakondak po tayo ng scuba surero o underwater cleanup at nakapagtala po tayo ng mahigit na 100 kilo ng mga plastics at mga ghost nets po. Ang ghost nets po ang pinakamarami. May 4 na lugar po dito nakuhanan po natin ng ghost nets. So naiwan na po ito ng mga mangingisda dahil hindi na nila mahila pataas dahil sa lalim. So umaabot ito ng mga 25 hanggang 27 meters ang lalim. Kaya hindi na po nila masisid. So tinulungan po nating makuha ito. Okay. So every ano ba yan, ginagawa nila yung pagda-dive at pagki-clean? Buwan-buwan po, nagko-conduct po tayo talaga ng underwater cleanup. Okay. Ang ating po mga, yes po. Oo. Tapos yung mga nakukuha yung plastic, yung mga net, saan natin dinadala yon? Meron po tayong kasunduan sa mga bawat munisipyo tulad po dito sa Siaton. Meron po silang facilities na para po tino-turn over naman po natin yung mga recyclable materials na nakukuha po natin doon sa MRF nila, Material Recovery Facilities. Yung sa Zamboanga, ganoon din po. So meron po tayong sariling MRF dito sa Marine Conservation Philippines at pinopondo po namin hanggang yung ibang hindi na marirecycle talaga, yun po ang hinahatid po natin doon sa kinauukulan. At sila na yung mga nagre-recycle o kung ano man yung gagawin nila doon. Tama po. Oo. So, Sir Mario, dun sa mga sumisisid na yan, mga diver natin, ano sa tingin nila, maski kayo, no, MCP, ano sa tingin mo, mga, kasi marami tayong problema ngayon, sabi mo nga, mga ilang porsyento yung sa tingin natin ay maayos pa talaga na ng ating karagatan? Sa ngayon po, talagang dito sa Negros Oriental ay napakaganda pa naman po ng ating karagatan. Ang naitatala po namin actually ay very minimal po yan other than compared to other places. Kasi nga po, halos buwan-buwan ginagawa natin ng underwater at saka coastal cleanup. Yung coastal cleanup po ay araw-araw na ginagawa ng team ng MCP. Katuwang po ang Crew Ocean. So, everyday meron po kaming lugar na nililinis dito sa coastlines ng Negros Oriental mula Dumaguete hanggang Basay. Papunta po ng South Negros po yan. Kasama po natin, sinasahuran po namin, pinasasahod natin yung mga staff natin na nagko-conduct po ng coastal cleanup. So everyday may mga report po yun. Sa ngayon, meron tayong 10 staff na gumagawa po, yun lang pong trabaho nila ay nagpo-conduct ng coastal cleanup everyday. Wow. So ano yung gaano karami yung members ng MCP, Sir Mario? Yes, sa ngayon po meron po tayong 25 na staff. Kasama na po doon yung kitchen staff natin, science officers, at saka yung mga dive instructors, dive masters. At meron rin po tayong 30 volunteers from different countries. So sila po ay hindi naman po permanente dito. Sila po ay pumapasok dito sa atin as volunteers. So tinitrain natin sila ng scuba diving para po magamit sila sa ating pag-conduct ng underwater assessment, coral assessment, at saka fish surveys. Okay. So, paano sila, kunwari, nandyan sila sa Negros, gusto nilang makisali dyan sa inyong grupo sa MCP. May mga requirements ba? Yung mga gusto mag-volunteer? Yes po. Unang-una po, limitado lang po kasi yung space natin, yung mga kubo natin dito, yung accommodation. Kalimitan po, nag-a-apply po sila online sa ating online website sa Marine Conservation Philippines. At saka talaga pong binibigyan natin sila ng panahon kung ilang weeks sila magbo-volunteer, ano po ang gusto nilang gawin.
So yun po ay part sa kanilang volunteer works, yung underwater fish surveys, yung coral assessment. Kasama na rin po dito yung ating mga paglilinis ng ating mga beaches, pagtatanim ng mangroves. So ino-open po natin yan. Okay. Sir Mario, nabanggit mo mga Danish yung dito no sa MCP. Bakit kaya napili nila itong Pilipinas para dyan sa marine conservation? Originally po dumating sina Soren Madsen at si Heli Delgard mula sa Denmark noong 2013. Okay. 2009 to 2014 po, sorry. Bilang mga turista. So nung nakarating po sila dito sa Negros Oriental, nakita po nila ang ganda. Una po silang nanirahan sa Darwin na puro po marine reserve, napakaganda ng dagat for diving. At saka nakita rin po nila ang ating kultura, ang kalikasan, at higit sa lahat napamahal po sa kanila ang mga tao dito. Kaya minabuti na rin po nila na dito na tumira. Oh, so nagsettle na pala sila dyan sa Negros Oriental. Tama po. So unti-unti po silang nag-put up dito. Nag-umpisa lamang po ito sa tatlong tao mula sa ibang bansa. Tapos unti-unti po nagkaroon po ng mga volunteers, 5 volunteers. At unti-unting gumawa sila ng mga kubo. Mga bahay kubo po talaga without aircon. Mga naturalist po kasi halos lahat ng volunteers namin dito. At doon na po nagsimula ang Marine Conservation Philippines hanggang opisyal na nagbukas po ito noong March 8, 2015. Oh, so 2015 pala talaga yung formal na pagbubukas nito. Sayang kasi early 2000 pa ako nakakapunta diyan sa Dumaguete noon sa Negros Oriental so yung pinaka yung pinaka kubo-kubo ninyo, saang lugar ulit nga siya, Sir Mario? Nandito po kami nakalocate sa Barangay Lutuban, Zamboanguita, Negros Oriental po. Gaano kalayo yan doon sa town sa Dumaguete? We are about 30 kilometers from Dumaguete City po. Oh, so paano kung halimbawa pupunta dyan from Dumaguete, malayo o ilang oras? Hindi naman po aabot ng 1 oras, nandito na po kayo agad. Okay, okay. So from city to dyan sa inyong lugar ay almost 1 hour. Tapos, by bus din yon, by bus. Tama po, by bus po. Pagka private po naman ang vehicle, mga 30 minutes po, nandito na po kayo. Mas malayo ba yan sa Bais? Mas malayo po yung Bais. Sa kabila po, that Bais City is in the north. South side po kami. Okay, pero mas malayo yon yung biyahe niya compared dyan sa inyong lugar. Tama po. Ayun. Madali lang naman palang puntahan. So, dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating FB live streaming, Sir Mario, sino, sabi mo kanina, may mga requirements para maging miyembro ng inyong organization? Tama po. Kung balak po nila na mag-volunteer dito sa atin sa Marine Conservation Philippines, pwede kayong mag-access dun sa ating website sa mcp.org at saka doon na po kayong mag-inquire for a possible accommodation dahil po tulad po ngayon medyo puno po tayo, limited lamang po yung space natin dito, so makapag-schedule po kayo kung kailan po kayo darating, kailan po natin kayo pwede ma-accommodate. So wala namang ibang kinakailangan, basta gusto lang mag-volunteer, okay na yon. Tama po. Sa ngayon po, ang mga volunteers po natin dito ay iba't ibang lahi po. Merong Russia, merong Filipino, merong pong Denmark, merong American, merong Irish. So iba't ibang lahi po. Pero nagkakaisa pong lahat para po sa marine conservation. Oh, yung mga volunteer na yun, mga galing sa US, sa ganung sa mga ibang lugar, nag-stay sila talaga dyan na matagal? Pinakamatagal na po siguro yung mga 5 buwan. Yun ang pinakamatagal. But usually, they will be staying here for 8 weeks. Meron pong mga 12 weeks. So, depende po kung ano po yung goal nila. So, may iba po kasi na gusto nila na bago po sila makapag-conduct ng mga underwater survey, kailangan po nila ng dive master license. So, meron po kasi tayong mga dive instructor po dito. Kasama po natin ay isa pong
Force Director ng PADI, o Professional Association of Divers International. Yung pong founder natin, si Zoren, ay Force Director po siya. So, binubuo po ang MCP ng mga diving instructors. Kaya, kung ano po yung gusto nila na ma-achieve sa kanilang dive career, ay pwede rin po nilang gawin dito. Ayun, pala naman. Okay, so parang nakakatulong ka na sa environment, napapractice mo pa yung pagiging diver mo dyan, di ba? Tama po. Okay. Okay. Kami po ng mga Filipino staff po ay libre po na pinag-aral ng scuba diving dito sa MCP para po mapakita sa amin, sa ating mga Pilipino, na kaya po nating gawin, ang kaya po rin nilang gawin, ang pagsusurvey, ang pagsisid po, pagtatala po ng mga datos, kung ano po ang kailangan nating malaman sa ilalim ng ating karagatan. Ayun, nako. Sana magpatuloy pa yung pagtulong ninyo sa ating karagatan, Sir Mario. So, sige, nasa inyo po yung pagkakataon. Baka meron kang mensahe dun sa mga nakikinig sa atin ngayon tungkol dito sa conservation natin sa ating karagatan. Tama po. Tayo po ay bahagi ng karagatan tulad ng isang patak ng tubig dagat. Ang bawat isa ay binubuo ang katubigan na ito. Ano man ang kulay mo, kasarian o edad, tayo ay bahagi sa mga pagbabago na nagaganap ngayon sa ating mundo. Ang bawat isa ay may ambag sa hinaharap ng ating mundo. Hindi natin kailangan na maging mayaman o mahirap o makapangyarihan upang isulong ang magandang pagbabago, upang mapangalagaan natin ang kalikasan. Sa simpleng hindi paggamit ng mga single-use plastics at mga di mapanirang kagamitan, pagtatanim ng mga puno sa kabundukan at mga kabakawan, tayo po ay magkaisa tungo sa malusog, malinis at masagana na karagatan para po sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po, Sir Mario. Sa uulitin po na kakailanganin namin yung inyong presensya. Maraming salamat po, Sir. Maraming salamat po. Thank you for having me. Ayun, si Sir Mario Neil Montemar, Community Relations Officer ng Marine Conservation Philippines o MCP. Samantala, magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Makakasama naman natin ang ating mga kaibigan mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa likod ng mga ngiting hindi pinapahalata ang pagod. Naroon ang sakripisyo, pag-aaruga, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Basta para sa pamilya, lalo na sa mga anak, lahat ay ibinibigay, kahit wala na para sa kanyang sarili. Kaya naman sa araw na ito, we celebrate you. We want to tell you, we appreciate you. Always. Happy Mother's Day to all selfless mothers mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Region 9 para maghatid ng tulong mula sa Office of the President, Office of the First Lady at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga magsasaka, mangingisda at mga piling pamilya roon.
Ito po, Lab for All, ibig sabihin laboratorio po, ay dinalagay sa isang bus at doon po pwede na magpa-x-ray, doon po pwede magpatingin. Basta't lahat ng pangangailangan tungkol sa healthcare ay yan ang binubuksan ng ating First Lady. Ang tanggapan naman ng Pangulo at ang DSWD ay naririto ngayon upang maghatid ng kaunting tulong. Halagang 10,000 piso na para na italang magsasaka, mangingisda at ilang pamilyang nasa lanta ng tagtuyot. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Kaugnay nito ay siniguro ng Pangulo na bawat probinsya ay kanyang pupuntahan para makapag-abot ng presidential assistance, lalo na sa mga pinakamalubhang naapektuhan ng El Nino. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. 34 na minuto makalipas ang 9:00. Bago tayo magpatuloy, meron muna tayong pahatid dito kaugnay sa pagtawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales bilang isang professional liar. Sinabi ng Pangulo na walang saysay pakinggan ang mga pahayag ni Morales sa Senado matapos itong idawit sa nangyaring drug operation noong 2012. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng pagharap ni Morales sa isinasagawang Senate probe sa sinasabing leaked operational documents ng PDEA noong Marso 11 ng 2012 kung saan nadamay ang pangalan ng Pangulo at aktres na si Maricel Soriano sa paggamit ng illegal na droga. Ikinumpara din ng Pangulo si Morales bilang isang jukebox o karaoke machine umano na kakantahin lahat ng anumang awitin hanggat mayroong naglalagay ng pera dito. Inihayag din ng Pangulo na hanap buhay umano ni Morales ang pagsisinungaling at maraming pagkakataon na anya kung sino-sino ang isinasangkot ng mga tao dahil sa mga maling testimonya nito. Samantala, isiniwalat naman ni Senador Jinggoy Estrada na patong-patong umano ang criminal complaints na kinakaharap ni Morales sa mga local court kabilang ang paglabag sa Article 180 o Revised Penal Code na may kaugnayan sa false testimony. Samantala, nauna dito nilinaw ng PDEA na hindi kasali ang Pangulo sa sinasabing drugs watch list ng ahensya. Ayan po isang paglilinaw mula sa office, sa Presidential Communications Office dito sa ating o sa panawagan na ito o sa pahayag na ito na ating Pangulo. Anyway, sa ikalawang bahagi, sinabi natin kanina na makakasama naman natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, ang head ng Legal Division ng HSAC Regional Adjudication Branch 8, si Attorney Juan Manuel Cadano. Attorney Cadano, magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Ben. Ayun, okay. Ang dating natin ngayon sa HSAC, sa inyong pagbabalik, kailangan muna natin ulit ipaalala, ma-refresh yung ating mga tagapakinig kung ano itong HSAC na ito. So, una-una, ang HSAC, Human Settlements Adjudication Commission. Ano ba yung mahalagang ginagampanan nito sa ating gobyerno o sa ating bayan, at ano yung pinagkaiba nito dun sa DHSUD? Okay, Ma'am Ben po. Sa mga hindi po nakakilala sa aming ahensya po, ang HSAC po ay isang quasi-judicial agency po na may jurisdiction sa mga kaso na may kinalaman sa real estate development at homeowners association po.
Kami po ay nagbibigay sa mga interesadong partido ng pantay na access sa legal na proseso para sa mabilis, makatarungan, transparent at abot-kayang pagresolba ng mga alitan regarding sa mga pabahay at saka homeowners association po. So, kung hindi kayo familiar po sa HSAC po, baka po nakaka-familiar yung mga listeners po sa dating HLURB po. So, yung Housing and Land Use Regulatory Board po, pursuant sa RA 11201 po, yung quasi-judicial function niya po, or yung mga kaso na pinafile doon po, nandun na po sa HSAC. Okay. So lahat ng cases, attorney, na naka-file dun sa HLRUB, ngayon lahat yon ay nasa HSAC na. Opo. Okay. Tapos, tinanong niyo po Ma'am Ben kanina yung pinagkaiba ng DHSUD po. Ang Department of Human Settlements and Urban Development po yung DHSUD. So, sinabi ko po kanina na yung HLURB po, HSAC, yung quasi-judicial functions po. Habang yung sa regulatory functions ng HLURB po, nandun na po sa DHSUD po. So, sila po yung in charge sa policy development, environmental land use, housing and estate regulation, homeowners association, and community development po. So, purely regulatory, kami naman purely quasi-judicial po. Okay. So, sa kanila ay regulatory, kayo ay quasi-judicial, yung inyong role, no? Ng HSAC. So, sino-sino yung mga siniserbisyohan naman ng HSAC, attorney? Ang HSAC naman po ay nakatuon na tumugon sa lahat ng mga aplikante o lahat ng humihiling or nangangailangan ng aming serbisyo po. Nagkataon lang na majority po or halos lahat po na humihiling ng tulong, it's either yung mga magpa-file ng cases po or yung humihingi ng update sa mga pending nila na mga na-file na complaint. Okay. So, yung mga kaso, mga complaint, ganon, ano? So, ano naman yung mga sakop ninyo na mga kaso o sakop ng HSAC, no, na mga kaso, mga reklamo, o minsan may mga kontrobersya pa, di ba? So, pwede ba nating isa-isahin nito? Okay po. Ang topic naman ngayong araw po ay jurisdiction ng HSAC. So, ito po, ang jurisdiction naman po, explain ko lang po, ang opisyal na kapangyarihan na magdesisyon or maghatol ng mga legal na desisyon. At legal na desisyon or hatol. So, yung mga desisyon naman to, siyempre, yung mga file na cases po sa amin, dapat may kinalaman sa jurisdiction ng HSAC. Yung una po dito ay mga kaso na may kinalaman sa mga subdivision, condominium, memorial park, or other real estate development po. So ano usually yung mga nagiging kaso, attorney? Sa real estate po, or real estate development, or real estate management cases po, may mga unsound real estate practices, may mga claim for refunds, mga breach of contract, specific performance. So basically po, ito yung mga hindi natupad na nasa kontrata nila, yung mga pangakong nauwi lang sa wala, yung mga refund naman kasi hindi nabigay or hindi na provide yung maayos na subdivision or condominium units po. So ano usually yung nagiging halimbawa sa mga kontrata, ano yung mga hindi madalas na nasusunod at kalauna nagiging kaso na? Usually po yung date of delivery, hindi na tatapos on time yung mga units po. Or minsan naman hindi maayos yung pagkagawa ng unit, may mga defect. Or yung mga facilities naman po hindi nabibigay yung mga ina-advertise nila po. So hindi katumbas nung sinasabi nila na meron yung isang condominium o yung isang real estate na yun. Pati pala Memorial Park kasama, no, attorney? Opo, kasi kinonsider na lang po ng Memorial Park as real estate development po. Kasi ang terms and contracts nila din po, yun din po ang basihan po ng mga magpa-file ng case po. Okay. And maliban lang po sa mga real estate development or management cases po, mayroon naman po mga kinalaman sa mga COA or HOA, sinasabi natin yung Homeowners Association po. Ito ay maaaring may kinalaman sa registration,
or sa regulation po ng mga HOA. Tapos meron ding mga sinasabi natin na intra-association disputes or yung mga reklamo ng mga members ng HOA laban sa ibang members or laban sa homeowners association mismo po. Pero bago... Usually po, Sige, attorney. Sige po. yung usual naman cases po dito sa HOA is yung mga regulation po or mga election contest po. Yung mga officers nila, saka minsan pag-recognize yung sa anong HOA mismo yung dapat may authority po. May mga ganong instances din po. So, mga tungkol sa mga eleksyon sa HOA. Pero bago tayo pumunta pa dun sa ibang usapin dun sa HOA. Dun sa nabanggit natin kanina sa Memorial Park, ano naman usually yung nagiging problema dun? Actually, sa Memorial Parks, hindi ganun po ka-common yung mga complaint. Pero may mga cases naman po na consider pa nila na unsound real estate business practice po yung mga Memorial Parks. Kasi hindi sila tumutupad po sa mga nakalagay sa mga nila, sa mga terms po nila. So may mga ganun pala, no? Ano yun usually yung mga hindi, baka mga yung mga laki ng property na ibibigay sa iyo o yung kung saang lugar, mga ganun siguro, no? Saka yung mga facilities po minsan din po kung anong naka-provide po dapat. Meron. Oo, yung mga facilities, oo nga naman, so pwede rin pala yun. So sige, attorney, doon na tayo sa HOA. Kanina binanggit mo yung mga, ano pa yung mga, ulit yung mga kaso doon na madalas i-complain? Minsan po, yung sa regulation mismo ng mga officers po, ng Homeowners Association, minsan yung mga homeowners nagre-reklamo sa mga regulation po nila. Or kung hindi pinasa according sa procedure po, or minsan naman may mga rights ng homeowners na hindi nila na-exercise po. Like mga certain benefits po na dapat meron sila. Oo. So like for example, sa election, ano usually ang nagiging dahilan? Usually hindi po sila sumusunod sa prescribed requirements or procedure ng DSUD. Or hindi sila, yung iba hindi na-notify, hindi pinapa-vote, tapos yung iba sinasabi nila na hindi taga Homeowners Association, yung iba naman sabi hindi dapat sinasabing delinquent na dapat, so hindi na dapat mag-vote, pero katwiran nila hindi daw sila delinquent, mga ganun po, mga ganun. Okay. So paano kayo nagpapasya yung mga ginagawa ninyo, no? Syempre kayo yung paano ba yung ginagawang procedure, pagpapasya dyan, kung may mga ibinibigay sa inyo ng mga kaso, yung mga complaint? Basically po, na sumusunod lang kami po sa bylaws nila. Tsaka kung hindi naman po nakaprovide, sa RA 9904 sa Magna Carta of Homeowners Association po, kung mga sinusunod dapat. So yung procedure, mga gaano katagal, yung halimbawa may nag-file ng complaint, gaano katagal bago lumalabas yung pagpapasya at saka ano yung paano yung proseso? Yung proseso po, hindi ko na po kapangunahan kasi baka yung general flow ng adjudication process po magiging isang topic po yun sa sumusunod okay. So dito muna tayo sa mga complaints, sa mga kaso na yan. Okay. So yun na nga, ano ba yung tinatawag nila na mga yung mga apela naman dun sa mga pagpapasya ng lokal at saka mga regional at saka na pagpaplano at saka yung mga zoning bodies na tinatawag? Yun po, isa sa jurisdiction po namin yung mga appeal sa mga local and regional zoning bodies po. So kung may mga hindi po na-approvean, tapos yung mga parties po gusto nila i-appeal po, pwede po sila mag-file ng kaso po. Pero diretso po yun sa commission po. Okay. So, yung mga may zoning ordinances po na violation na kaya hindi sila na payagan or nabigyan ng mga permits, pwede po nila yon i-appeal. Okay. So pwedeng i-appeal yon. Pwede bang i-appeal? Like for example, nasa Maynila ka,
yung ano mo, pwede bang i-appeal yan sa ibang lugar, ganon? Or kailangan lang talaga dyan sa iyong lugar? Ay, kung explain ko na lang po, yung mga cases naman po, kung ipafile naman po, dapat kung real estate development or management case po yan, kung saan po nakalagay yung property or kung saan nakalagay yung office ng developer po. Mhm. So yung complainant po yung mag-decide po. Pero kung sa homeowners association naman po, kung saan po naka-register yung homeowners association. O kung saan naka-register yung developer, ganun ba yun? Apo. At saka yung, tama ba, Ay, yung attorney? homeowners naman po. At saka yung homeowner Yung din. homeowners po. Yung saan Ah. naka-register yung homeowners po. Okay. Yung regarding sa mga subdivision condominiums naman po, Mm-mm. kung it's either kung saan nakalagay yung property or for instance, yung complainant nandito tapos yung main office naman po ng developer nandito sa Region 8, pwede po sila dito sa Region 8 po. Ah. Or pwede din po kung saan nakalagay yung property po. Okay. Kung saan nakalagay yung property o kung saan nandun yung developer. Apo. Ah, okay. So pwede naman pala, meron din naman palang paraan, 'di ba? Oo. Sige. So ano pa, attorney, ang mga gusto mong i-share sa mga nakikinig sa atin kaugnay sa HSAC? Sa HSAC pa naman po, kung may mga tanong po kayo, sa bawat region naman po, may corresponding HSAC po. Sa bawat DSUD, may HSAC. Mm-mm. So, kung may mga concerns, hindi po problema yung pagpa-file ng case, hindi tulad ng dati na Mm-mm. yung HLURB, hindi lahat ng regions meron. So, kaya gusto namin mas convenient para sa mga tao po. Kaya mas madali sila makafile. Mhm. Saka, sa isang importante na gusto ko i-note po sa mga nakikinig or nanonood na sa HSAC po, yung mga complaints, hindi na kailangan po ng abogado. So, mas madali na siya, mas abot kaya po siya. Mhm. Ginagawang mas abot kaya sa mga gusto mag-file ng complaint. Or, saka, mas mabilis naman po. Saka, mas mura po. Ayun. Oo, kasi may nagtatanong dito kung ilang days daw ba usually yung proseso eh. So, sige. Sa HSAC naman kasi po, since administrative case po siya, once na, una pala, as much as possible, pinapag-usapan po na namin yung complainant at yung respondent po, yung both parties, para as much as possible, may compromise po. Mhm. Kung hindi po, then papasubmit po sila ng position paper. Mm-mm. So, hindi na siya mag-hearing, hindi na tulad ng regular courts na mag-face-to-face. Yun, magsasubmit na ng mga documents. Tapos, after submission po, may 90 days po sila Ayun. ng mga region para mag-decide po ng cases. Ayun. Okay. Nako, maraming salamat, attorney, sa yung sa yung mga information kaugnay diyan sa HSAC. Maraming salamat, attorney. Salamat po, Ma'am Ben. Tsaka po, kung may ibang mga tanungan po, pwede po kayo tumawag sa 0917-837-5380 or para sa Region 8 naman po, pwede kayo tumawag sa 0927-290-3246 or pwede din kayo mag-send ng email sa info@hsac.gov.ph or magbisita sa Facebook page ng HSAC po. Okay. At website ng hsac.gov.ph. Okay. Maraming salamat si Attorney Juan Manuel Cadano, Head ng Legal Division ng HSAC Regional Adjudication Branch 8. Ayun. Bago tayo magpaalam sa ating program, shout out muna sa mga FB likers at sharers natin. Meron tayong 33 million views. Oo, panaginip lang pa lang yon, manifesting. Maraming salamat kay Maria Christy Sumpay, JG Concepcion, yung aking sis-in-law, kay Felino Acosta Almachar, Soren Lon Nedsen. Sila yung Marine Conservation Philippines Program Manager. Maganda umaga. Celine Andal, Judeb, Cheryl Canapi, Moniok Abco, Mike Del Torre, Famier, MCDSP, Riza Monteron, Denz Maagad, Marcelino de la Cruz, Lizelle Aboyme, Reynaldo Vergara, Jeffrey Torda, Jess, Christian Ramirez, Rina Rose Galvez Cardona, Balais, Madel Hilario Gelera, DJ Sazon Tipon,
at Radyo Pilipinas Hingoog at syempre ang HSAC Region siguro to office, no, Regional Adjudication Branch 8. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Rolly Bumatayo, ang aming bad boy, at kay Michael Pogi Laines. Sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Anong latest? Usap-Usapan. Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.